po sa mga recycled materials, gaya po ng karton at paper cups, makakalikha po tayo ng makukulay na dekorasyon para sa mga opisina, paaralan at ating tahanan. Ang mga produkto po ng susunod nating tampok na istorya, gaya po ng Christmas tree, flower decors, at pencil holders, ayan po, ay nilikha po ng ating mga kabataan sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center. Ang pagkatangkilik sa kanilang mga likha ay isang makabuluhang paraan upang maging tanglaw tayo sa kanilang kinabukasan. Kaya suportahan natin sila dito lamang po sa Galing, Bulacan. Kumukuti-kutitap, makukulay at kaakit-akit na mga palamuting magbibigay buhay sa loob ng inyong mga tahanan. Halina't bisitahin natin ang mga batang malikhain kung mag-isip dito sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center at ang mga likhang piitan ng Bulacan Provincial Jail. Nagsimula po ang paggawa ng mga bata, ng mga residente ng Tanglaw, nung lang pong first week of September po. Nagsimula na silang gumawa ng mga Christmas decor po. Naisip nila ngayon na mag-search sa YouTube, no? Nung mga iba't ibang mga Christmas decor. Nakita nila yung, ang tawag nila ay fussy wire. Tapos, tinuruan sila nung isa kong staff, si Jeff, kung paano gumawa ng iba't ibang mga design. Nakagawa sila ng keychain. Tapos, meron din tayo na ito yung mga bulaklak. Yan, maganda to. Undas. Hindi nga lang pang Pasko no? Ginamitan din namin siya ng mga recycled na materials gaya ng mga karton, papel. Yan. Tapos, gumamit din kami ng mga fairy lights saka mga pom-poms para pang disenyo. Yung iba, meron ding mga beads, pearls. Ang mga presyo ng mga produkto dito ay nakadepende sa sukat ng mga ito. 100 pesos ang presyo ng pasong maliit na bulaklak, habang ang malaki naman ito ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang Christmas tree naman na maliliit ay nagkakahalaga rin ng 100 pesos, habang medium size naman ito ay nasa 180 hanggang 400 pesos. Siyempre, hindi mawawala ang malaking size nito na umaabot sa halagang 600 pesos. Ang mga pangkaraniwang decor na ginagawa namin, mga parol, flower pens, gumagawa din kami ng mga dream catcher. Yun ang pangkaraniwan namin na ginagawa depende sa season ng paggawa. Kapag pinagtulong-tulungan po kasi siya, kaya po makatapos ng 10 puno sa isang araw. Mabilis lang naman po siyang gawin kasi yung materials is madali siyang i-craft. Ang puhunan lang talaga is yung tiyaga ng pagdidikit gamit ng glue stick saka yung availability ng materials. Pag nagpunta ka sa Tanglaw, very busy ang mga bata ngayon doon. So kitang-kita mong naging productive sila. Ang sikreto pala, hanapin mo kung ano yung skills nila, i-develop mo yon, enhance mo yon. Tapos pakita mo yung suporta sa kanila. Dahil sa livelihood program na ito na paggawa ng dekorasyon, ang mga bata dito ay nakaiipon na ng pera kung saan binibili ng mga social workers ang kanilang mga basic needs gamit ang napagbentahan ng kanilang mga gawang dekorasyon. Ginanap naman kamakailan ang BPJ Bazaar Opening Ceremony bilang pagdiriwang sa Prisoners Awareness Week. Tampok dito ang iba't ibang produktong gawa ng inmates sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Mayroong mga pagkain tulad ng fish Shanghai rolls, empanada, suman at iba pa. Meron din silang mga dekorasyon gaya ng parol, kandila, basket at marami pang iba. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga Bulakenyo at Bulakenya na tumangkilik po ng mga produkto na gawa ng aming mga CICL na nandito ngayon sa center. Malaking tulong po ito sa kanila. Pwede naman po kayong pumunta dito. Pwede po kayong mag-walk-in or through order. Meron po tayong FB page, yung Pag-asa Youth Rehabilitation Center. Sa aking mga anak sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center, mga anak, alam nyo naman sa tagubilin ng ating punong lalawigan na si Governor Daniel, kailangang ma-rehab kayo talaga dyan sa pamamagitan ng mga iba't ibang intervention program. Kami naman dito ay umasa kayo na lalo pa naming
pagbubutihan na maramdaman ninyo na kami yung inyong second family. At lalong-lalo na nga si Gov, gustong-gusto niya na maayos kayong mabuti dyan, maibigay yung tamang programa kung saan ay yung inyong mga pangarap, mata mo. Dahil naniniwala tayo, walang perpekto sa mundong ito. Kahit sino ay po pwedeng magkamali, pero there is always a second chance.